Mag-record. So, ay! Mali Okay. pala. Si Sven pala to. Okay. Ulit. Punta tayo sa, where am I? Okay, here. There you go. So, bale, eto, nasend ko na ba sa ito? Send ko ulit. Para, ano? Kaya Para, natanggap ko na yan sa email. ito yung personalization line. Tapos, after done ay, um, yes, you have the edit function na. Tapos, eto naman na. So, we're going to move na sa open in mail. So, pag with in mail, there are two options. There are two types niya. Open in mail, na pwede kang mag-send up to 800 sa isang buwan. Tapos, yung closed in mail. So, pag closed in mail, makikita mo na ganito. Parang meron siyang limitation. So, ito yung closed in mail. Ito yung open in. Pakita ko sa'yo yung itsura niya. Wait lang. Pasensya na sa pa-sounds. May pa-birthday dito sa ating... Ayos lang. Ayan. So, hindi makita. Wait, let's see. Ah, hindi siya makita. Pero ang makikita mo is you can send. Parang walang ganito. May screenshot ako na sinend sa client ko. Send ko na lang sa'yo. Oopsies. Okay. So, wait lang. Thank you. Ang itsura niya So sa ay, closed email is 50 per month, oo, ba? 50 per month. Pero pag Unlike hindi sa open email, 800. 800. Ito, ganito. Tignan mo siya. Tignan, ito yung itsura niya. Pag wala kang makikita, diretso subject agad. Pag open in mail. Pero pag closed in mail, may makikita ka na parang ganitong numbers. So, ganyan. Either ganyan, or ganito yung itsura. Parang diretso subject yung ilalagay. Yun. Carry pa? Kaya pa? Yan yung Ito ganyan yung yung open open. email. Ganito yung open email. So, wala kang makikita Okay. na parang number. So, pag may nakita kang number, closed in mail yun. Okay. Ayun. Tapos, let me see kung nag-load na yung Expandy. There you go. So, ganito yung sa Expandy. Pag mag-upload ka, di ba, kunyari, meron ka ng save search, punta tayo sa Sales Navigator. Halimbawa, punta tayo sa save search. Alisin ko nga muna yung mukha. Punta tayo sa save search. Kunyari, ito, i-import natin. So, i-click natin yan. Ang mangyayari yan. There you go. Ayan, di ba? Ito na yung sales. Parang, ito. Kukopyahin natin to. Pupunta tayo sa dashboard. Punta tayo sa search function. Pagkapunta mo sa search, teka lang. Ayan yung Ito, expandy. ito Ganyan na yung yung, itsura ng expandy pala. ganito. Para rin siyang para rin siyang yung mga ibang ibang ano tawag dito, ibang mga lead generation. So, ang gagawin mo lang is parang add mo siya, add mo search. Tapos, kunyari sales navigator search. Sa ano din, sa Skyleads, ganun din halos. Sales navigator, ipe-paste mo lang dito. Ganyan. Tapos, pwede mo i-click yung next. After mo i-click yung next, kung gusto mo siyang para hindi ka lang mawala kung anong lead search yung ginawa mo, kopyahin mo na lang yung parang save search mo na ginamit. Kunyari, ito yung save search na ginamit mo. Yun na lang din yung lagay mo sa expand para ma-compare mo. Pwede mo siyang i-auto-reload para hindi ka na parang refresh ng leads. Tapos, click mo na lang yung confirm. Tapos, automatic na mag-reload, mag-add na yung mga leads dyan. So, mag-scrape na siya dyan. Ganyan yung mangyayari. So, hintayin mo lang siya. Kunyari, na-upload na natin. Kunyari, ito yung in-upload natin. Pwede mo na siyang i-filter. Pwede mo siyang i-choose with open email. Tapos, i-filter mo na siya. Usually kasi hindi lahat ng mga leads, hindi open yung email nila. So, ito, hindi pa nakikita. So, So, naglo-load pa. bali, ma-separate niya yung sino yung may open email na leads at saka Oo. closed email. Okay. Oo. So, kaya Makik hindi mo na kailangan mano-manuin. yes, hindi mo na Okay, ayos. tapos ganun. Check mo lang yung mga ano. Ito yung mga search na ginawa.
So, pag sa Expandi kasi, ang total leads na pwede mong ilagay is 20,000. So, ito, parang, since ito, Dami na. 1,700, parang 17, sorry, 1,700. 1,700 plus yung iba, mga nakalagay, ganun, 38, mga ganun, ganun. Pag na-total mo siya, hanggat hindi pa nakaka 20,000, pwede ka pang maglagay ng lagay. Pero kung sobra naman na, delete mo na lang para hindi na kayo mag-a-add dun sa, Pero, pero hmm? paano yung sa sales na? 'Di ba sa sales na kunwari Mm, pag search mo tas minsan may mga result mm. Sorry, wait lang ah. Nag-choppy ka bigla. Ano yon? May result maabot na, ng 3K to 5K ganon depende sa ah, filter. mm, Pero depende sa filter. mm. Tapos 'di ba parang max na ano ni sales nav is 2.5 lang, parang ganon. Oo. Ang mangyayari, ang suggestion ko doon is parang i-filter mo hanggang 2.5 lang talaga. Hanggang Kasi 2.5. oo, parang liitan mo yung search para makuha din ng lead generation. Parang ni Expandi or ni Skyleads din. So, kailangan mong liitan. Or, two things. Di ba, halimbawa, 3,000. Ang mangyayari is maloload mo. Ang maloload lang dito temporarily kay Expandi is parang the first 1,500. Pag natapos na niyang ma-access yun, pwede mong i-delete na yung completed na, ay, dito mo pala siya makikita. So, pag pumunta ka sa campaign, makikita mo kung ano yung mga parang leads na tapos na. Pag kinlik mo yung bawat campaign, pwede mo na siyang i-delete para pag ni-refresh mo yung search function, yung mga hindi pa na gamit before, di ba halimbawa, 3,000 yung sinabi mo. Tapos yung first 1,500 lang kunyari yung nakuha Ah, ni Sales Navigator. Ang mangyayari is pag natanggal mo yon, papasok yung iba, yung mga bagong leads na hindi pa nakalagay before. So ganun yung mangyayari. okay. So makukuha pa rin ni Expandi yung another ano yung more than 2.5 na nakuha niya at first. Oo, pero parang nakapila lang siya. Nakapila Mm, lang siya hindi mo pa makikita sa expanding muna. Pero once na na-remove mo yung mga tapos na, tsaka siya papasok. So, ganun yung mangyayari. okay. See. Ayun, ayun. Okay pa? So, yun yung yun si expanding. Tapos may isa pa, ang gamit nila is instantly, pero ang use niya parang MailChimp lang din. Parang MailChimp, nakagamit ka MailChimp, Klaviyo, parang ganun. Ano pa ba? Ano, HubSpot Hubs, oh, mas first okay. Oh. email sequences ganun. Oo, meron, oo. Mas okay nga yun eh, mas okay nga si HubSpot. Si Instantly, ganun lang yung work niya, na parang i-upload mo lang yung leads. Ang maganda lang kay Instantly is meron siyang email verification tool. So, halimbawa, Mm. ilo-load mo siya, i-check ni Instantly kung valid ba or may possibility na mag-bounce yung tawag dito, Email. yung email. So, pag may possibility na mag-bounce or risky siya, inaalis na niya sa list. So, ganun yung mangyayari. Kay Instantly, Instantly. okay. Oo, yun. So, ang makikita mo lang siya, pag nag-load ka ng leads is, pakita ko sa'yo. Sige, sige, sige. Bawa ganyan. So, pag pumunta tayo dun sa tao, usually naman, pag may mukhang tao, na lang tayo maglalagay lang ng leads. O, di ba, Ah, nawala dito. Minsan dito, minsan, at nag-aano na naman siya. Minsan sa campaign, diretso mo. Maglalagay ka lang dito sa, ang saya-saya. Tanggalin mo dun yung iba. Teka lang. Hide muna kita ha. Hide floating. Yan. okay. Yan. Sa loob kasi nito, mangyayari is, meron, pwede kang maglagay. Pag kinlik mo yung add leads, meron siyang option na, for example, kunyari CSV file. Pero kunyari ito na lang. Tapos, sa pinakababa na, meron siyang verify leads. Yun lang yung yun lang yung parang Okay. maganda sa kanya.
Hindi ko alam kasi kung si HubSpot meron na din, hindi ko pa natatry uli si HubSpot kung may email verification tool na sila. Pero yun yung maganda Wala kay yata eh. yun. Yung kaya parang meron pang isa parang nakalimutan ko yung pangalan na parang ganun din. Parang pareho lang sila ng presyo halos. Kaya ginamit na lang namin si Instantly para isang gamit na lang. Ang ang disadvantage lang kay Instantly is yung 'di ba si Expandy, pwede ka mag-upload up to 20,000 leads. Si Instantly 1,000 lang. Kaya pagka ang Oh. ginagawa namin is pagka halimbawa may completed na siya. Bawa dito, completed, yung nakalagay, completed. Pag may completed na dyan, binubura ko, dina-download ko na lang muna siya. Yan, ikiklik ko lang to, parang select all. Tapos dina-download ko siya, nilalagay ko sa sheet na parang ito na yung completed campaign. Tapos tsaka ko dine-delete yung mga leads para may malagay din kami bago. So, ganun yung ginagawa. Para hindi na magbabayad. Kasi ito ata ay parang $99 na to. $99 ito, tapos $99 din si Expandy. Tapos may sales navigator pa. So, ang bigat. So, kaya ganun yung ginagawa namin na parang hindi naman necessary na mag-add ng parang number of leads. So, yun, kaya naman. Pero kung bet ni Sven na kung gusto niya na parang mas marami kayong ma-upload na leads, pwede din naman. So, yun. Ay, ganun. Um, ano bang, may balak na ba si Ayun. Sven na Ay, sorry, go ahead. Ano na siya? Ano po, Sky Leads, Sky Leads ba yan? Ano ba yan? Expandy ba yan? Expandy, di ba? Expandy yung Oo, gamit mo. expand. Oo. Expandy. Pero prefer mo is Sky Leads. Oo. I highly suggest kasi mas marami ding functions si Skyleads and mas marami siyang na-reach na tao. Oh. Ngayon kasi i-expand, papakita ko sa iyo yung metrics niya. Ha? Kasi kung Sige. makikita ni Sven yun, parang ay mali na naman yung share. Pag sobrang baba kasi, parang hindi worth it ng ng babayaran. It's just that nasasayangan kami kaya ginagamit namin to. Kaya nagtatry kami ng ibang ways. Tingnan mo, yung, let's see, yung connector campaign namin, ang nasa-send niya lang is mga 30, ayan na, tingnan mo, 50, 39, Mm. 48, mababa kasi talaga. Compared sa parang mas malaki daw kay Skyleads. Kaya I highly suggest kung kaya naman ni Sven. Tinan mo, 12 lang, 18, ganun, Mm. 15, 16, mababa kasi talaga. So, sobrang baba ng pari-reach. Ayun, sayang din. Kaya kung kaya ni Sven na gamitin yung Skyleads, since pareho lang ng function si Expandy at si Skyleads. It's just that magkaiba lang sila ng pangalan. Kaya magkaibang company din. Pero yung Mm. function niya is ganun lang din halos. Kailangan mo lang, Kasi, yes, mm, ganun. Ganun yung so sino mangyayari. mas mahal ba si Sky Leads rather kay Ay, check natin. Expandy? Di ko sure. Sky leads pricing. Hindi, parang yung, teka lang, check natin si Expandy. Expandy pricing. Hindi ko din, ang alam ko kasi $99 yan. Bad Gateway, Power Sky leads. Lahat na lang bad gateway. Sige, search natin. Naging client mo ba si Sven? Hindi, nagkausap daw pala si Robin, tsaka si Sven. Tapos Si parang Sven. Mm. nag-usap sila regarding nga dun sa SCA training. Ang nangyari kasi is parang yung SCA, parang siya yung nagpo-promote nitong si Expandy, nagpo-promote Mm. nung Instantly. Parang company din sila. Lead generation company sila. So, ganun din, Expandy versus Skyleads pricing. Lagyan natin. Ah, kaya parang, ang kagandahan lang doon is, hindi na ako ito-train ni Robin na kung anong gagawin sa Expandy, sa Instantly, at yun, sila yung nag-train. Yung ginagawa ko sa iyo, yun yung ginawa ng SEA sa akin. Ayun, Expandy versus Kylie. Yun, lagay natin.
Ang saya-saya talaga. Ayun, Expandi is 99 USD per month per LinkedIn account. 100 USD per account. So, ayan, yung pala yung sagot. Mm. $1 lang halos yung pero Oh, yeah, I starts. So, see. ibig sabihin, may possibility na tumaas depending sa paano, sa function or sa feature na Tumaas. so yun. Kasi ito ano parang fixed na siya, 99 USD per month. So yun. Tapos may instantly pa. So, ay taray. O, di ba? Nag-compare talaga sila. Para saan nga yung instantly? For Email. Parang email email sending marketing din, di siya. ba? Sending, oo. So, bale, lagay natin sa chat para makita mo. Si Expandi is parang lead scraping siya. Lead scraping meaning na parang makukuha lahat ng information from Sales Navigator. Tapos, si Instantly is more on like, ano siya, email campaign tool. Email campaign tool siya. So, yan yung difference niya. Si Expandi. So, ang pwede mong gawin para ma-maximize mo si Expandi or si Skyleads is, halimbawa, dito, um, minsan kasi, actually, kadalasan, more than half ng mga may LinkedIn account, wala silang email address. So, kung idediretso mo siya kay Instantly, ang mangyayari is, hindi din lahat makukuha ni Instantly kasi hindi siya nagsascrape. So, mamano-manuhin mo din siya. Okay pa ba? Pero So, mafi-filter mo siya kay Expandy, di ba? oo, Or, mafi-filter mo siya by okay. email availability, connections with email. Ah, Tignan mo to, 1699 siya. Tapos, pag click mo yung connections with email, ang lumabas ay, walang lumabas. Pinahiya niya ako. Sige, let's see. I-refresh mo lang. Kasi sa amin, pag dun sa leads namin, from Sales Navigator, parang 1699, mga ganun. Minsan, 700 lang, 800 lang yung may emails. Tapos dun sa 800 emails na yun, mga 100 na leads is, hindi pa, parang nagbabounce siya or risky. So, ang hindi pa nare-reach valid out yung lang iba. namin is, oo, mga ganun, 700. So, konti lang din. So, ang mangyayari is, load ka sa sales tab, tapos, lo-load mo sa Expandi para makuha mo yung may email. Tapos, after nun, kung kulang pa, search ka uli sa sales tab, tapos load mo uli sa Expandi para madagdagan yung number of leads. So, ano lang siya, balik ba, paulit-ulit lang. Ganun yung gagawin mo every single day. sa ano, sa sa pag So, sa search. Pero kung sabi mo in-mail and email lang naman yung gagamitin mo. So ang pinaka magagamit mo is personalization. Ito may recommendations. Hindi kasi namin to ginagamit. Kasi minsan yung recommendation, halimbawa, viniset mo yung recommendation niya. Yung recommendation niya is 2013 pa. Or minsan 2019 na. So, sobrang layo na nung recommendations niya na minsan hindi na siya applicable dun sa current job niya. So, hindi naman to ginagamit. Kaya ewan ko lang kay Sven kung okay lang sa kanya yung gano'n. Pero, yun kasi yung parang train of thought nung client ko. So, pwedeng tanong mo din, ano yung gusto niyang i-focus kung recommendations pa, content, kung nagpo-post sila, or contact section, saan yung recommendation sa filter sa sorry. Sales Now? Hindi. Dito siya. Pag Ah, nag-scroll ka Sales Now. dito, wait lang ha. Ay, Okay, sige, sige. wala siyang recommendation. Hindi siya nire-recommend. Teka, ang sama. Teka lang. Hanap tayo ng yung recommendations. Usually, yung parang, I highly recommend, sa pinakababa siya, I highly recommend this person. He's very like hardworking, ganun, ganon. Sabi, let's see. Ay, wala din siya. Ang galing. Si Robin. Try natin yung client ko. Gamit na gamit yung client ko. Sige ko. For sure, may recommendation. Tapos wala pala.
Teka lang, San, click sino natin. nagpo-provide ng recommendation, si LinkedIn o Hindi, parang yung mga nakatrabaho nila before. ay mga Na parang, nakatrabaho niya? oo, na Okay. parang, ito, yan o, ito, 2020 pa. Ano na ngayon? 2024 na. So, Mm. merong mga, ikaw kung gusto mong isa-isahin yung recommendation kung ano yung, halimbawa, mag-fit sa work ngayon ni Sven, na, di ba si Sven is parang coach din? Tama ba? Mali. Mm. Parang Performance coach siya. coach. Ayun, di ba performance Coach coach din siya? siya. Tapos nakita mo sa recommendation ng lead nyo is parang, hindi naman, parang coach din siya. So parang X na, kasi pareho si Sven at saka yung lead mo ng trabaho. So possibility is, alisin mo na siya, yung mga ganun. Yung parang, ang awkward naman na i-offer mo, magko-coach ka sa Oo. ibang coach, di ba? Or Ayun yung nga mga din ganun. yung sinabi niya na hindi ko daw dapat sesenda ng email is yun nga yung ano, Ah, yung mm. mga coaches na other coaches, ganun. Mm. So, kaya ganun yung ginagawa namin sa lead filters is inaalis na namin talaga siya. Pag dito siya, pwede mo siya sa function. Nakalagay dito is parang coach or consulting. Ay, wala dito, consulting. Meron kaming sinesearch, ina-exclude namin. Pwede ka kasi mag-exclude dyan Okay, okay. Sige, sige. para mababawasan yung tatanggalin. Kasi minsan nakalagay sa kanila president. Tapos pag search mo ng, di ba usually yung leads natin is president ng company. Tapos pag search mo, Mm. president ka siya, pero president siya ng isang consulting company na andun pa din. Kaya parang check mo din minsan na, ay mali pala to. Okay, sige, sige. Kaya yun. Pwede mo tanggalin dito. Tapos I suggest, yung mga i-reach out nyo is yung mga nag-post sa LinkedIn. Kung magko-connect, kung ang gusto nyo namang i-reach out ay sa email, kung sa email talaga, um, hanapin nyo yung link, yung mga tao na nagpo-post sa LinkedIn. Kasi sila, ibig sabihin, active sila sa LinkedIn, mas matagal silang, may mas mataas yung possibility na mag-reply sila compare dun sa mga makikita mo parang 3 years ago pa nag-post. So, sobrang baba ng Mm. possibility na mag-reply sila. Pero, kung lagay na lang natin dito, kung sa email, add filter yung add, turn on yung toggle. Turn the toggle on dun sa posted on link para mas malaki yung possibility sa recent updates siya. Recent updates. Para mas malaki yung possibility na mag-reply sila. Pero kung email campaign naman, Okay, but okay. kahit naka-turn off na siya, kasi sa labas ng LinkedIn naman, 'di ba? So, kahit Mm. may check nila. So, yun lang. Para good to know lang din. Kasi kami, hindi sa amin tinuro yun. Tapos parang sabi ko, wala naman nangyayari. Yun pala dapat. Mas okay siya pag madaming sumasagot pag dun sa yung parang nagpo-post sila sa LinkedIn. Kasi active na sila. So, yun. Pag gano'n. Pag So LinkedIn so kasi, sa email, mm. anong tools ginagamit mo? Yung Expandy? Nagmamano-mano na ako ngayon sa Expandy. Ang ginagamit ko sa Expandy ay connector campaign at mobile connector. Yung connector campaign is instead na ikaw yung magmano-manong add dun sa lead, dito, di ba sa Sales Navigator lead, dito sa, kunyari, ito, wag na to, sobrang dami niya. Kunyari dito sa 1,699 lead, automatic si Expandy, siya na yung mag-a-add, magko-connect sa'yo. From Sven, para i-connect nila si Sven dun sa lead. So, automatic, hindi ka na makiklik ng connect. Okay So ba? Hindi. once na na-add na once na na ano na ano pa tawag na ito? Nakuha mo na yung info, na save mo na sa Expandy. Sa Mm-mm. Expandy na yung automatic mag-send ng connect Request. invitation ba yon? Oo, Ganon? oo. Connection request, Oh, tama. okay. Yun. Tapos, halimbawa, si Expandy din, halimbawa, hindi naman sila sumagot, Okay. hindi nila in-accept after 3 days or like after 7 days,
automatic, tatanggalin nila yung connection. Mm. Ire-retract nila yung connection. Tapos, ang gagawin mo doon, pag niretract nila is, buburahin mo muna sila. Buburahin mo yung mga leads na, teka lang, refresh ko. Wait lang natin siya. Very important kasi siya doon. Kasi ang mangyayari, halimbawa, kunyari ako, nag-send ako ng connection request sa'yo. Tapos, hindi mo sinagot after 3 days. Kunyari, kinancel ko yung request sa'yo. Wala ding magagawa si Expandy at si Skyleads. Hindi mo din sila maa-add within 3 weeks na kinancel mo yung connection request. Kailangan mo pang maghintay ulit ng another 3 weeks. So, might as well, tanggalin na. Ito yung itsura Oh. niya. Revoked. Revoked, ibig sabihin, parang inalis mo na yung connection request or disconnected. Disconnected, totaling natanggal na yung connection request. Parang back to zero. Parang wala nangyari. Parang hindi ka nag-send ng connection request. Ayan o, pag may nakita kang revoke, tanggalin mo na siya. Kasi wala na ding mangyayari. Parang pang lang siya, pang gulo lang siya sa leads na yun. So, buburahin mo na siya. Tsaka Ganun. di rin siya masesendan ng Oo, hindi email, na. 'di ba? Ni For ano. the whole 3 weeks, ha? So, sayang. Instead na mag-focus yung system. Ito kasi si Mm. Expandy, medyo sensitive siya. So, itong mga to, parang binibigyan niya pa rin ng, binibigyan niya pa rin ng attention yung mga revoke, kahit hindi pwedeng mag-send ng email, kaya mas lalong tumatagal. So, kung Expandy yung gagamitin nyo, tanggalin mo to, delete mo na lang siya. Kasi automatic naman, pag hindi to nakita sa list nyo, within 3 weeks, babalik uli siya. Babalik uli dun sa list nyo. So, burahin mo na lang. Pero pwede ka rin like, 'di ba, after 3 weeks, Mm-mm. reconnect ka ulit sa mga leads. Pwede ba 'yun? Oo, pwede. Ang mangyayari kasi, di ba, dinelete mo to. So, dun sa search page mo, mano-notice niya na, ay, wala dito sa list. Tapos, pag nag-run uli si Sales Navigator ng search, i-add niya uli yung mga natanggal mo. Para mapupunta lang siya sa dulo ng Oh. pila. Parang ganun yung mangyayari. Parang ikot-ikot lang siya. Ganun. Ganun yung mangyayari. Ayun. Kaya ba? Okay. So after 3 days, pag hindi pa rin in-accept yung connect, Mm-mm. revoke ulit. Oo, Ay. i-revoke mo na. O, alisin mo na yung request. Parang lang siya. Medyo na Magtatampo ka lang. eh. Ganun. Pero okay lang. Okay lang at least. Mm-mm. Sige. Kasi makikita daw ni LinkedIn din yun. Ang thinking naman ni Expandy at ni Skyleads is ang makikita ni LinkedIn is ang dami-dami mong sinasend na connection request. Which is, you might be tagged as spam. Tapos si Sven na spam. Tapos baka ma-restrict yung account niya. Kaya binabawasan niya yung number ng connection request. Kaya nire-revoke niya yung iba. Para hindi madaming nakalista doon sa parang connection request. Ganun. Kaya nire-revoke. Mga ilang max ba? Ah, Wala kasi, ah, wala pwede kasi silang sinasabi. Pero, sabi ng, ay sorry, go ahead. connect. Request connect 250 ata. Mga ganun. Ano, Kaya, sige po, sige po. ang sabi sa amin is, pwede tayong mag-send ng connection request. I mean, yung connector request is 100. Yung mobile connector request, another 100. So, bali, mga 200 na. Tama yun sa sinabi mo. So close. Pero kung titignan mo si Expandy account na ginagamit namin, ang nakita mo is the highest na they can give is, ito, 100, sa connector campaign, let's see, is, tinan mo, 89 lang. So, sobrang baba siya. Tapos tinan mo yung iba, ito na yung pinakamataas. Tapos yung connection request niya, sobrang baba. So, I highly suggest try Skyleads first. Kasi ito na yung result sa amin. And, syempre, ayaw naman namin na pati kayo, ganun din yung mangyayari. Kasi sayang yung binabayaran. So mga ilang emails masisend ni Expandy every day Ah, sa si like Expandy.
I haven't Experience tried it. mo. I haven't tried sending emails pa sa Expandy. Ngayon, next week pa lang namin siya ito try. Kasi Ah, lahat ng emails namin na sinesend kay Instantly. Dito kami sa kanya nagsisend. kay Si Instant, instantly. Okay. diyan kami nag-i-email. Pero si Expandy may option din. May option din siya na mag-send ng emails. Kaso ngayon lang namin na-discover kasi hindi sa amin tinuro. Kaya, yun, sabi ko, itry namin na may ganong function. Si InMails, nakasend siya ng 250. Um, 200, 250 per isang day lang siya. Next day is 104, tapos next is 100. So, okay naman yung niya, sending rate niya. So, Ayun. kay instantly, kung kunwari, mag-download ka sa kanya ng mga 2,000 na leads, hindi niya lahat masesendan yon ng email within the day. Hindi. Si instantly. Hindi. Kung gusto mo mag-send ng mga bulk, I suggest si HubSpot. Kasi walang limit si HubSpot, di ba? Na, ano, na, Si HubSpot naman, may limit din siya, pero nasa maximum of 500 per day si HubSpot. mm, pareho lang pala sila ni Instantly. Mga ganun. 500 lang din. 500, Mm. 500 lang siya. Actually, depende yan sa email accounts. May burner Mm. accounts ba si yung parang dummy account si Sven na email? Wala naman siyang, alam ko binigyan niya nito eh. Personal na Ah, email ito ang, eh. So, mm. ewan ko kung may dummy account ba siya na. Kaya ko natanong is parang si Robin kasi nagawa siya ng dummy. Nag-purchase pala siya sa Outlook Mm. ng mga dummy email para just in case na ma-flag ito, halimbawa na-flag to as parang spammy. Okay lang. Mm. Bibili na lang siya ng bago. Hindi mako-compromise Mm. yung parang main account niya. So, good to Mm. share din to Sven na kung gusto niya mag-send, since magsasend kayo ng mga emails, pwedeng kung gusto lang naman niya, kung Mm. gusto niyang hindi gamitan yung email niya, para safe lang talaga, para hindi ma-mark as spam. Kasi pag yung health score daw, pag bumaba ng 80, automatic is ito, pag nag-80 na siya, automatic Mm. mapupunta na siya sa spam or yung makaka-receive ng email nakalagay is parang this email looks suspicious. Parang ganun yung nangyayari. So, Yeah. kung yung main account or kung main email ni Sven yung gagamitin, sayang. Kasi kung Sayang. magsisend ka ng email tapos parang nasa spam naman or nasa trash lang din, sayang. Wala din ma-reach out. So, parang ito yung panakip butas na ayun, pwede mga kahit mga 5 emails. Pero ang i-check daw is i-purchase lang daw ni Sven is yung parang mukhang legit. Ito, .co, .info, .net, .org. Wag yung mga .xyz, .uvc, Mm. wag yung mga ganun. Kasi parang ano yung, di ba? Is Unusual it, na oo, email. yung mga unusual, oo. Yung mga, kung bibili siya ng mga parang, tsaka yung mga worth lang, mga $2 na ganito. Ito kasi $2 lang, $5 na na parang domain, para hindi din mabigat sa bulsa ni Sven. Para may lang siya, parang extra email lang na pang send. Na pag halimbawa, na to, parang 90% or 80%, turn off muna namin. Parang i-remove muna namin siya para parang papagalingin lang natin. Pag naka 100 na siya, pwede na uli siya mag-send ng email para hindi siya babagsak sa spam. Parang ganun lang. So, dapat ang health score niya is hindi bababa ng 80% gano'n Oo. para hindi Pag siya 80 nga, ma-mark as mababa spam. na eh. Pag 80, Mababa sobrang na baba. pala yun. Oo. Pag 9, dapat, sabi pala sa akin ng client ko, pag 90 na, patayin mo na. I-turn off mo muna pag 90%. Ba, Para nag-auto-send ba sila ng email ang instantly? Pag hindi. Check mo kailangan yung health score. check niya lang. Like, ito nga nag-99. Kasi pag nakita mo siya, ayun na-land sa spam. Pag na-land sa spam, Mm. parang nababawasan yung health score mo. Bawat ma-land ka sa spam, -1, -1. So, ganun yung nangyayari. Oh.
Kaya ano lang. Ito yung maganda pala kay Instantly is pwede mo siyang i-warm up. Ang tawag sa warm up is halimbawa, etong mga to kasi bago, di ba? Bago na Oo. ang gagawin niya is yung warm up for the first two for for the first 2 weeks, parang magsisend siya ng email dun sa loob ng ecosystem ng Instantly na nagsisend din ng email. Para kunyari, may conversation sila. Hindi automatic na magsisend out agad ng parang um, outreach information na parang, hey, this is Ven, I'm reaching out because of like, parang ano lang, ay, pakita ko sa'yo yung itsura niya. Punta ko sa Outlook. Yung mga warm-up, para ang weird kasi may makikita kang code. Malalaman at first parang sabi ko, ano ba to? Bakit parang hindi naman si Robin yung nag-reply? Ang nangyari pala is, si Instantly, automatic nagsasend ng email, nagre-reply, para lang, kunyari, may nangyayari bago ka mag-send ng email. Mm. Kasi, di ba, ano, halimbawa, tayo, kung bagong create na account, tapos bigla tayo nag-send ng kung ano-ano, di ba? Parang, ano to, suspicious ata, spam. So, parang, tinetrain niya muna, tinetrain niya muna yung mind ng mga nag-check para hindi siya ma-mark as spam. So, hala, magra-run out na siya. Turn off ko muna, tapos, Oh, sige, sige. send ko ulit sa'yo yung link, ha? Para ano. Okay, okay, sure, sure. Alright. Stop share. And